Tatakasan mo ko? At saan mo balak magtago? Sa lalaki mo? Wala nga akong lalaki. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ilang beses ba nating pag-uusapan to? Kailangan ko magtrabaho. Kung hindi, wala tayong kakainin. Yung pera natin, ubos na dyan sa mga bisyo mo. San mo ko papahanapin ng lalaki kung lahat ng kilos ko bantay sarado mo? Samantalang ikaw, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Yung perang sinasabi mo, pang-alak mo palang ubos na. Tarantado kang babae ka? Sa akin mo pa isisisi ang lahat? Ewan ko kung hindi ka magtanda. Ang kabiyak ang inaasahan na unang poprotekta, pero paano kung ito pa ang unang mananakit sa'yo? Ganon ang dinaranas ni Paula sa kanyang kinakasamang si Oliver. Paano rin kung ang isa sa kanila ay daranas ng kaparusahan galing sa itim na kapangyarihan? Makakaya pa kayang may magbago sa isang tao? O sadyang habang buhay na lang din niyang daranasin ang kaparusahang dulot ng kanyang pag-uugali? Ano ba naman to, Paula? Pagod ako sa trabaho tapos ito lang ipapakain mo sa akin? Daig pa ang pagkain ng aso ah. Kulang na kasi yung perang binigay mo sa akin nung nakaraan eh. Pinagkasya ko lang kung ano yung natitira sa akin. Hayaan mo, mamaya babali ako sa amo ko. Saan mo na naman winaldas ang perang binigay ko sa'yo? Nanlalalaki ka ba? Saan naman ako hahanap ng lalaki? Hindi ba namili ako ng sapatos mo? Sabi mo kasi sira na yung swelas, di ba? Ayaw mo nga ipaayos sa akin. Yang gamit mo ngayon yung binili ko. Kaya ka nga may nagamit sa trabaho mo eh. Oliver! Bakit mo naman hinagi sa mukha ko ang plato? Mga ngatwirang ka pa? Ang lakas ng loob mo isumbat sa akin yan ah. Bakit? Pera ko rin naman ang pinambili mo ng punyetang sapatos na yan, di ba? Kababae mong tao, hindi ka marunong umawak ng pera? Huwag mong dalhin yung ugali mong probinsya dito ah. Paano ako ngayon matutulog kung hindi pa ako nakakakain? Nag-iisip ka ba? Gusto mo ba ng corned beef? Mangungutang na lang muna ako sa tindahan. Pwede na yun kesa damong luto mo. Anong akala mo sa akin, kambing? Bilis-bilisan mo nga. Anong oras na oh? 2 taon nang nagsasama ang dalawa. Maayos naman sila nung una pero nauwi sa pagbubuhat ng kamay si Oliver nung nagagalit na ito kay Paula. Pero kahit na mapanakit na si Oliver, hindi pa rin siya magawang iwan ni Paula. Wala pa naman silang anak at pareha silang may trabaho. Umaasa pa rin si Paula na babalik ang ugali ng lalaking minahal niya. Isang araw, matapos magtrabaho ni Paula, nagpasama siya sa kaibigan na si Meredith para mamalengke. Ano? Bago na naman yung pasana yan? Ay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hiwalayan mo na yung lalaki na yun? Hindi mo naman yun asawa? Mainit lang ulo ni Mister, saka hindi na rin naman siya masakit. Bakit ka ba nagpapakamartir dyan? Mars, hindi pa kayo kasal. Pwede mo pang iwan yung abusadong yon, no? Wala pa rin naman kayong anak. Ano bang ikinakatakot mo? Nung unang beses kanyang saktan, may paluhod-luhod pa siyang nalalaman na kesyo hindi niyo sinasadya, na natakot lang siya kasi baka sumama ka dun sa kuya mong halata namang mas kaya kang bigyan ng magandang buhay. Yung insecurities niya, wag niyang ibaling sa'yo. Ngayon, ano na namang dahilan niya? Pagod lang sa trabaho. Hindi naman niya sinasadyang matamaan ako. Saka hindi naman talaga siya ganun eh. Siguro marami lang iniisip. O kaya ganun nga, pagod lang sa trabaho. Naku talaga! Subukang gawin sa akin yan ni Raymond. Sasabunutan ko siya hanggang matanggal ang buhok niya sa anit niya. Wala silang karapatang manakit ng kahit na sino. Lalo lang asawa nila. Huwag mo nga silang bigyan ng ideya. Hindi ka binubuhay ng asawa mo para gawing punching bag, no? Hindi naman niya talaga ako sinaktan. Nadaplisan lang talaga ako. Alam mo namang ako lang ang inaasahan ni Oliver. Nagpaiwan siya dito sa Pinas dahil sa akin. Matagal na siyang kinukuha ng pamilya niya sa abroad. Paano na lang kapag iniwan ko siya pagkatapos niyang magsakripisyo? Baka nga kaya hindi ka pa niya pinapakasalin hanggang ngayon kasi nag-iisip pa siya kung sasama siya sa pamilya niya doon. Hello? Mas maiging umalis na lang siya dito at layuan ka kaysa puro pasa at gulpi ang inaabot mo. Sa dami ba naman kasi nang nanligaw sa'yo dati, sa kanya ka pa talaga nauwi? Mabait at gentleman naman siya. Dati,
Ganyan ang mga lalaki, no? Sa umpisa ang galing-galing mang uto. Mabubulaklak kung magsalita. At kapag nakuha ka na nila, wala na. Ay, kung sa bagay, okay lang din na hindi kayo kasal. Mas madali mo siyang maiiwan. Marami akong kilalang mas matitinong lalaki kung gusto mo. Di hamak na mas gwapo pa. Di ba? Mahilig ka sa matatambok ang puwet? Oh, may kilala akong ganon kaysa sa flat mong asawa. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ang galing mong patawanin ako. Kaya ayaw ni Mister na kasama kita. Ang dami mo kasing kalokohan. Ang lakas mo pang magbiro ng ganyan. Eh, sino nagsabi sa'yo nagbibiro ako? Ikaw lang hinihintay kong magsabi sa akin, no? Pahilom pa lang yung pasa mo, may bago na naman. Sino hindi magagalit? Eh halos mag-iisang taon ka nang ginaganyan ni Oliver. Inaabuso yung pagiging mabait mo. Malaman lang niya ng kuya mo, ay, tignan natin kung hindi kanya kunin. Yung kuya mo, ang bait naman. Bakit kasi hindi ka nalang dun sumama? Eto naman, alam mo namang maraming ginagawa si kuya sa bukid. Marami na rin siyang ampong bata. Ayoko nang dumagdag. Hoy, wag mo na rin sabihin kay kuya ha. Ayoko mag-alala yun sa akin. Sige, magpakadakila ka dyan. Pero wag mo kong sisihin ha kapag hindi ko sinasadyang masabi yan sa kuya mo. Saktan ka pa niya ulit, makikita mo, isusumbong talaga kita. Ayan ka na naman. Kaya napaaway si kuya nung nakaraan eh. Dahil dyan sa walang preno mong bibig. Sabihin mo ba naman sa kanyang hindi ako nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Sino hindi susugod? Ako ang hindi nakakapagluto, di ba? Ay, naku, babae ka. Anong akala mo sa akin, bulag? Lahat na yata ng pwedeng maipipintas ko dyan sa asawa mo. Laklakero na, sugalero pa, tamad pang pumasok, o tapos ano ngayon? Ha? Nananakit na rin? Panay siya yaya sa mga kaibigan niyang uminom ng uminom? O saan ka kukuha ng perang pangkain ninyo kung lahat napupunta sa pang-inom niya? Siguro nga hindi ka nagluluto, pero kasalanan niya yon. Saan ka naman kasi kukuha ng perang pambili mo ng iluluto, aber? Kapag natatalo sa sugal, pati pambili niyo ng bigas, wala. Mabuti nga ngayon at may tumanggap pa dyan sa batugan mong asawa. Halos 1 taon walang trabaho, umaasa sa asawa. Anong klaseng lalaki naman yun? Ang hilig makipagtalo sa mga katrabaho niya. O paano kung wala kang trabaho noong mga panahon na yon? Sige nga, saan na lang kayo pupulutin? Wala namang perpektong tao. Ngayon lang siguro to dahil sa stress niya sa trabaho. Ha? Okay ka lang, girl, ha? Stress sa trabaho? Anong gusto mo? Wala na naman siyang trabaho? Oy, wag mong pamihasain. Ikaw magtatrabaho? Ganon? Dinaig mo pa yung mga kuya ko? Mas bakla ka pa sa bakla. Baklang-bakla ka. Wala naman ako sinabing ganyan. Basta iiwas lang ako sa kanya kapag nararamdaman kong iba na yung kinikilos niya. Hindi naman ako natatamaan. Ano yung pinagkaiba nun kapag nakipaghiwalay ka? Ikaw ang laging iiwas kahit siyang may problema? Wow naman! Sa halip na siyang magbago, ikaw ang mag-a-adjust. Paano kung hindi ka makaalis ka agad? Kasalanan mo kasi nakita ka niya? Magbabago rin siya. Oo, kapag hindi ka na makatayo, kakabugbog niya o kaya kapag patay na siya. Hangang-hanga pa naman ako sa kanya dati. Tuwang-tuwa pa ako nung naging kayo kasi sabi mo sa lahat ng nanligaw sa'yo, siya ang pinakamaayos. Tapos, ganyan naman pala siya kapag nagtagal. Alam mo, sabi sa akin ng kuya ko, madalas kung sino pa yung lalaking sobrang bait na para bang imposible, yon ang mga peke. Kinukuha ka lang sa umpisa para kapag nahulog ka na, hindi ka na makakaalis sa tabi nila kapag lumabas ang tunay na ugali ng mga yon. Tama naman siya. Nasasabi niya lang yan kasi halos lahat ng lalaking nakukuha niya ganun. Hindi no. Karamihan sa kanila hindi naman tumatagal ang 2 taon sa kanya. Pwera itong kasama niya ngayon. Basta, kapag sinaktan ka niya ulit sabihin mo sa akin. Magkababata sina Paula at Meredith at sabay lumuwas ng syudad para magtrabaho. Dahil bago pa lang sila sa lugar na yun noon, nakitira sila sa inuupahang bahay ng mga kuya ni Meredith. Pero matapos ang halos 3 taon, nagdesisyong umalis si Paula sa kanila para sumama kay Oliver. Matapos nilang mamalengke, umuwi na agad sila. Nagulat pa nga si Paula nung naabutan sa bahay ang asawa. Anong tinutunga-tunga nga mo dyan? Pumasok ka na nga dito para makapagluto ka na. Akala ko ba may pasok ka? Pinapalipat muna ako ni boss doon sa isa niyang business. Magpapang umaga muna ako simula bukas.
Pareho na pala tayong pang-umaga. Kaya agaan mong gumising. Baka naman maunahan pa kitang kumilos. 8:00 dapat nakalis na ako. Hindi ba 10:00 pa naman ang pasok mo? Patulog ka na lang ulit kung gusto mo. Pababaunan pa ba kita? Anong gusto mo? Ako pa magluto para sa sarili ko? Anong silbi mo sa bahay na to? Hindi ka palamuti dito. Kasi kapag panggabi ka, hindi na kita nilulutuan eh. Walang malapit na bilihan doon. Tsaka alam mo naman kumpara doon sa convenience store, hindi ako makakaalis sa pwesto ko ngayon. Baka kung ano pa mangyari doon. Bakit? Ikaw bang sasalo ng sisi? Ilang beses na natin napag-usapan to eh. Gamitin mo naman yung utak mo. Wala ka nang pinag-aralan, hindi mo pa alam gamitin yung utak na meron ka. Kaya hanggang ngayon nandiyan ka pa rin eh. Napakababang babae. Walang masama sa pagsiserve sa mga tao. Marangal ang trabahong ginagawa ko. Marami ako nakakasalamuhang tao. Hindi naman ako GRO. Sa restaurant ako. Kaya pala hindi ka na umaalis-alis dyan dahil gusto mo ng atensyon. Bakit? Kulang ba ang nakukuha mong atensyon sa akin at naghahanap ka nun sa ibang tao? Ano bang sinasabi mo? Ito ang trabaho ko dahil ito lang ang alam kong gawin. Ikaw na rin na nagsabing wala akong pinag-aralan. Paano mo ako mapapahanap ng trabaho sa iba? Kung ang kinakatakot mo naman ay yung mga lalaking nasa imahinasyon mo lang yun. Wala namang papatol sa isang waitress na tulad ko. Kaya huwag ka mag-alala. Tandaan mo yan sinabi mo. Ayokong maririnig na may kausap kang ibang lalaki, ha? Ilang linggo ring maagang gumigising si Paula para paghandaan ang pagkain ng asawa. Isang araw, hindi siya nakapasok sa trabaho dahil masama ang kanyang pakiramdam. Nung umuwi si Oliver galing ng trabaho, galit na galit ito matapos makita na ang daming hugasin sa kusina at naabutan niya pa si Paula na natutulog sa loob ng kwarto. Kaya kumuha ito ng tubig at ibinuhos sa asawa na nagpapahinga dulot ng masamang pakiramdam. Ano nangyari? Nandito ka pala, hindi mo man lang nalinis ang bahay? Anong hihintayin mo? Ako pa maglinis ng kalat mo? Masama ang pakiramdam ko eh. Hindi na nga ako pumasok dahil sobrang sakit talaga ng ulo ko kanina. Naghahanap ka pa ng kung anong dahilan? Sabihin mo, inatake ka lang ng katamaran mo. Tapos ano na namang idadahilan mo bukas? Nilalagnat ka? Nilalagnat naman talaga ako. Bumili na nga ako ng gamot dyan sa tindahan. Tumayo ka dyan! Masama talaga ang pakiramdam ko, Oliver. Huwag ngayon. Nagmamatigas ka na talaga ngayon? Huwag mong hintayin ako manghila sa'yo palis dyan sa kamang yan. Ano bang problema mo? May sakit ako. Intindihin mo naman ako. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang iniintindi ko. E di sana bago ka humilata dyan, naglinis ka muna ng bahay. Pagod ako galing trabaho eh. Buong araw ako nakatayo tapos madadat na kung ganito kagulo ang bahay. Gusto mo ako pa mag-asikaso ng lahat ng to? Walang sinaing, walang kahit anong pagkain na nakaluto. Baka nakakalimot kami asawa kang umuuwi sa'yo. Masyado ka naman yata nagbubuhay dalaga. Ginagawa ko naman ang lahat. Hindi ko lang talaga kaya ngayon. Pagpahingahin mo muna ako kahit isang oras pa. Umayo ka na dyan bago kita kalad ka rin. Saglit lang, kahit 10 minutes. Bumangon ka na dyan. Ano bang gusto mong gawin ko? Pilitin ko ang sarili kong tumayo para asikasuhin ka lang? Sarili ko nga hindi ko maasikaso eh. Ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo kahit saglit lang. Maawa ka naman sa'kin. Hindi yung puro sarili mo lang ang iisipin mo. Hindi mo ba naisip na baka pagod ako? Inaasikaso kita sa madaling araw, tapos napupuyat ako kakaayos dito sa bahay. Aba natural, ikaw ang babae dito at sino nga asahan mong gagawa ng lahat ng yon? Trabaho mo yun bilang misis ko. Gusto mo ba pagsilbihan kita habang nakahilata ka lang dyan? May trabaho rin ako. Kung sapat lang sana ang kinikita mong pera, hindi ko naman kakailanganing magtrabaho. Anong pinapalabas mo? Na wala akong kakayahan? May pinagmamalaki ka na ba ngayon? Ha? Oliver! Masyado kong Huwag mo naman ako hilahin mayabang. sa buhok. Palamunin lang kita. Lahat na Nasasaktan nandito ako. sa bahay, Ano tunda ba? ko.
Wala naman ako sinasabing ganyan. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Kasalanan ko pa ngayon. Pasensya ka na kung may nasabi ako. Huwag mo na ako saktan. Kasalanan ko naman talaga. Bitawan mo na ako. Mag-aayos na ako. Kung umpisa pa lang, sinunod mo na ako, hindi naman tayo aabot sa ganito eh. Subukan mo sundin lang ako, hindi ka naman masasaktan. Maayos tayo nagsasama. Huwag mo nang paguluhin pa ang buhay natin. Hindi ba gusto mo nang masaya lang tayo? Bakit nakikipagmatidosan ko pa sa akin? Hindi ko naman sinasadya. Sa susunod, ayoko na mauulit pa tong ganito. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Kita mo, kaya mo naman pala eh. Nagsasakit-sakitan ka lang. Tinatamad ka na naman. Hihintayin mo pa talaga akong magalit bago ka kumilos, ano? Umaga kinabukasan, kahit masama pa ang pakiramdam ni Paula, pinilit niyang gumising ng maaga para asikasuhin si Oliver. Dahil wala siyang panlasa, hindi niya napansing na sobrahan siya ng lagay ng asin sa kanyang niluluto. Nabigla na lang siya nung kumakain sila, matapos siyang ingud-ngud ng asawa sa pagkaing nasa lamesa. Papatayin mo ba ako, tarantado ka? Ano bang problema mo? Kung balak mong patayin ako, hindi yung ganitong halata ha? Hindi mo ba tinikman muna tong niluto mo bago mo ihain sa akin? Wala nga akong panlasa. May sakit ako. Gumising na nga ako na maaga para lang malutuan ka. Malutuan? Gusto mo lang akong patayin. Kulang na lang laso ng ilagay mo eh. Pati pagluluto ngayon hindi mo pa magawa. Bakit pa kita kinasama kung wala ka rin naman palang silbi? Iluluto ko na lang ulit. Wag na! Mauhuli na ako sa trabaho ko. Hindi ko na maiintayan. Itapon mo na lang yung mga yan. Sayang ka sa pera at pagkain. Paano yung baon mo? Bibili na lang ako sa karinderya bago pumasok. Paksaya ka sa oras eh, no? Simple mga gawain, hindi mo magawa. Wala kang silbi. Ano bang gusto mong ulamin? Para malutuan kita mamaya. Magsaing ka na lang. Mamimili na lang ako ng ulam sa labas kesa magsayang na naman tayo ng pera dahil sa luto mo. Angal ka ng angal na kulang ka sa pera pero ikaw rin itong pangunahin nagsasayang. Nagsaing na lang si Paula para mamaya. Habang ilang sandali lang din ay dumating ang kaibigan niya na may dalang lugaw para sa kanya. Paano mo na lamang nandito ako? Sumilip ako kahapon sa trabaho mo. Wala ka naman kaya nagtanong ako sa kanila. Narinig ko may sakit ka daw kaya eto, nagdala akong pagkain. Nasaan yung magaling mong asawa? Pumasok na sa trabaho. Pumasok siya, hindi niya man lang nagawang asikasuhin ka. Kapag hindi siya pumasok, saan na lang kami kukuha ng pambayad sa upa? Hindi na nga ako nakakapasok. Kumain ka na ba? Nakainom ka na ba ng gamot? Kaninang umaga, nakaluto naman ako. Kahit may sakit ka na, sa'yo pa rin inaasang lahat ng asawa mo. Hindi ba siya makatayo sa sarili niyang paa? Nanay yata ang hanap nun eh, hindi asawa. Ay, ikaw naman kasi, sunod-sunuran ka lang din. Isipin mo naman ang sarili mo. Paano kung bumigay ang katawan mo kakatrabaho? Naisip mo ba yon? Ayos lang talaga ako. Maayos-ayos na rin naman ang pakiramdam ko ngayon kumpara kahapon. Buti nga naalala mong daanan ako. Alam ko kasing walang kwenta yung asawa mo. Kung sana alam ka lang niyang asikasuhin, hindi naman ako mag-aalala sa'yo, no? Nakikipagmatigas ka kasi para dyan sa asawa mong hilaw. Hindi ka naman niya kayang tratuhing tao. May problema yata sa utak yun eh. Alam mo, siguro ng bata yun, nananakit yun ng mga hayop. Naku, nabasa ko yung mga ganyan. Yung mga serial killer, ganyan na ganyan ang pag-uugali. Diyan, sa asawa mo. Hindi naman ganun si Oliver. Sadyang mainitin lang talaga ang ulo. Oy, hindi normal yon. Kuya mo nga kahit anong init ng ulo, hindi ko naman nabalita ang nagbuhat ng kamay sa'yo, no? Pero ano pa bang magagawa ko? Sasabihin mo lang sa akin na hayaan ko na muna. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa sumapit na ang sahod ni Oliver at nagkayayaan sila na mag-inuman. Abalang nagluluto si Paula at naghahain ng pulutan nila. Nagkakatuwaan naman sa labas ang mga lalaking kasama ni Oliver. Binibiro pa nilang ang swerte ni Oliver sa kanyang asawa. Paglapit ni Paula, agad naman siyang hinila ng asawa na dahilan para mapaupo sa hita nito.
Oo, di ba? Saan kayo makakakita ng ganitong babae? Maasikaso, hindi ako sinusuway nito. Sunod sa utos. Alam niyo namang hindi niya kaya mawala ako sa buhay niya eh. Saan na lang siya kukuha ng panggastos niya sa sarili niya, di ba? Alam niyo bang nung pinaalam ko siya sa magulang niya sa probinsya, wala silang nagawa kundi ang ibigay ang anak nila. Binigyan ko nga lang ng peking relo, natuwa na sila eh. Mabuti na lang maganda at talaga namang makurba ang katawan ng anak nila. Kahit nalagpas na sa kalendaryo ang edad, kinuha ko pa rin. Bitawan mo na ako. Nakakahiya. Bakit ka mahiya? Sila-sila lang naman eh. Sanay na yan mga yan. May niluluto pa ako. Mag-inom na lang kayo dyan. Dito ka lang. Kinakausap ka pa nga ng mga kasama ko eh. Huwag mo akong pahiyain dito. Respetuhin mo naman ako sa harap ng mga kaibigan mo. Ano na lang ang sasabihin nila? Ano bang pakialam mo kung anong sasabihin ng ibang tao? Ha? Hindi ba asawa kita? Dapat opinyon ko lang ang intindihin mo. Yung niluluto ko nga. Kapag nasunog yun, wala nang kakain nun. Yan lang naman ang alam mo eh. Ang magluto. Kahit magbasa at magsalita ng Ingles, di mo magawa eh. Alam nyo ba, elementary lang tinapos ng misis ko eh. Hindi pa nga yung marunong makipag-usap sa mga kanunong araw. Kung hindi ko pa tinuruan to, hindi niya pa maintindihan kung ano ang sinasabi nila. Agad tumayo si Paula para makaiwas sa asawa. Wala siyang ibang narinig kundi ang panlalait. Nung matapos ang inuman at umuwi na ang mga kainuman ng asawa, inalalaya ni Paula si Oliver para makapunta sa kwarto nila. Ano, tuwan-tuwa ka bang maganda ang tingin ng lahat ng mga lalaki sa'yo? Ano ba pinagsasasabi mo? Lasing ka na. Sige na, matulog ka na dyan. Magliligpit pa ako ng pinag-inuman nyo. Ah! Ano ba? Bakit mo ako sinasabunutan? Alam ko ang nasa isip mo ha? Bago ka makuha ng ibang lalaki, pagsasawaan mo na kitang manandika. Oliver, nasasaktan ako. Matulog ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap kapag nahimasmasan ka na. Pero sa halip na bitawan ng asawa, nauwi sa sapilitang pakikipagtalik ang ginawa ni Oliver. Kahit na ayaw ni Paula, wala itong nagawa. Kinabukasan, masakit ang katawan ni Paula nang magising. Bumungad naman sa kanya ang malinis na paligid nung lumabas siya ng kwarto. May pagkain na ring nakahain. Pasensya ka na kagabi ha. Lasing lang talaga ako. Masakit pa ba ang katawan mo? Hindi ba? Nangako ka nang hindi mo na ako pagbubuhatan ng kamay. Sabi ko nga sa'yo, lasing ako. Hindi ko alam ang tumatakbo sa isip ko. Nagselos lang ako. Alam mo namang hindi ko sinasadya yun eh. Kung hindi ka makakapasok ngayon, sabihin mo lang. Ako na magpapaalam sa amo mo. Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Magpapadala naman sila mama sa susunod na linggo eh. May natira pa rin sa pera ko kagabi. Kasya pa yun sa araw-araw natin. Sabi ko naman kasi sa'yo, umiwas ka na sa pag-iinom. Paano na lang ako haharap sa ibang tao? Hindi na mauulit, pangako. Kung gusto mo akong umiwas sa pag-inom, iiwas na ako, sige. Basta huwag ka lang magalit sa akin. Hayaan mo, sa susunod na day off ko, ilalabas kita. Babawi ako sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng paglabas-labas na yan. Iwasan mo lang sanang saktan ako. Hindi ko lang talaga alam ang pumasok sa isip ko kagabi. Siguro dahil may nakatingin sa yung ibang lalaki. Kaibigan mo yung mga yon. Ikaw rin naman ang nagpapunta sa kanila dito, di ba? Mula ngayon, iiwas na ako sa kanila. Iiwas na rin ako makipag-inuman ng kaharap ka. Alam mo namang kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, di ba? Kung ano man yung nagawa ko, patawarin mo lang ako. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Ayan ka na naman sa pangako mo. Hindi ka naman marunong tumupad. Hindi mo naman kayang pigilan ang sarili mong mag-inom. Hindi ba nangako na ako? Gumagawa ka na lang ng dahilan para makipag-away sa akin eh. Baka naman gusto mo lang talaga akong iwalayan kaya kahit mga maliliit na bagay pinapalaki mo. Kung may balak akong gawin yun, matagal ko nang ginawa yun. Hindi na ako maghihintay ng ganito katagal para gawin yun. Ayun naman pala eh, huwag ka na magalit. Alam ko namang mahal mo ako eh. Hindi mo ako matitiis katulad ng hindi ko magawang teasing ka rin. Lahat ng mga nagawa kong kasalanan kalimutan mo na.
Magsimula ulit tayo. Pareho naman nating kailangan ng isa't isa eh. Matagal na rin ang huling nagtalik tayo. Alam ko namang gusto mo rin yun. Nasaktan lang talaga kita kasi nga lasing lang ako. Hindi ko nagustuhan kung paano mo ako pagsalitaan kagabi at... Hindi lang ang mga salitang lumabas sa bibig ko pero alam mo namang hindi talaga yun ang gusto kong sabihin. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Bawat salita mo sinusunod ko. Hindi ko nagustuhan kung paano mo ako itrato at ipahiya sa harap ng mga kaibigan mo. Sana naman wag na yung mauulit. Kinain lang ako ng selos ng mga oras na yun. Kasalanan ko bang masyado kong maganda at hindi maiwasan ng mga lalaking mapatingin sa'yo? Bakit? Kasalanan ko ba yun? Kasalanan nila. Pangako hindi na mauulit. Hindi ko na sila papupuntahin dito. Nagalit lang ako dahil parang hinuhubaran ka na nila sa mga titig nila kaya kinailangan kong ipakitang akin ka lang. Nagkaroon na naman ng sakit si Paula kaya hindi na siya makapasok sa trabaho. Nang malaman ng kaibigan, bumisita na naman ito. Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Ngayon may sakit ka na naman. Baka naman naglambingan lang kayo ni Mister. Aray ko! Bakit mo naman ako siniko sa tagiliran ko? Ang sakit tuloy. Ano yan? Bakit nangingitim? Huwag mo sabing sinaktan ka na naman ng asawa mo. Ano? Wala ka pa rin balak na hiwalayan yan? Baka naman gustong-gusto mo sinasaktan ka. Kasi girl ha, kung yan ang trip mo, sana sinabi mo na lang at ipinabugbog na lang kita sa mga kuya mo. Sadista ka ba? Tumama ako sa gilid ng frame ng kama kagabi. Hindi nga ako makalabas ng bahay. Si Oliver pa nga ang nagluto ng pagkain namin kanina. Sabihin mo kagagawan niya yan. Paano ka naman tatama sa kung saan kung hindi ka niya tinulak? Hindi niya ako tinulak. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Okay. Nga pala, magbabakasyon kami ni Mister sa probinsya. Ako naman ang samahan mo sa susunod kapag medyo okay ka na. Sige ba? Yun lang pala eh. Huwag ka naman manghampas sa braso. Bakit? Tumama rin ba yan sa gilid ng kama? Ano ba, Paula? Ganun ka ba kabaliw sa lalaking yun para hayaan mong ganyanin ka lang niya? Ayaw ko lang kasi makasagabal kay kuya. Saan ako pupunta? Sa amin. Maluwag pa kami ngayon sa bahay Nasa boarding ang mga bata. Kaming dalawa lang ni Mister. Kaya anong kinakatakot mo sa bahay na tutuluyan? Nangako naman na siyang hindi na siya mananakit. Ilang beses ko nang narinig yan, Mars. Kailan niya ba ginawa? Tingin ko naman totoo na ngayon. Hindi na rin daw siya magiinom. Iiwas na siya para hindi na niya ako masaktan. Pero itong sa tagiliran ko, pangako, hindi talaga siya ang may gawa. Sa pagtatalo kasi namin kagabi, namali ako ng hakbang. Yan, hindi niya gawa. Paano naman yung iba? Ipapalusot mo pa yung pagkalampa mo? Kung tutuusin, hindi ka naman babagsak kung hindi kayo nag-aaway. Gusto kitang itakbo palayo dyan sa asawa mo. Kaso tingin ko naman, ikaw mismo ang uuwi pabalik sa kanya. Ay, bulag na bulag ka sa pag-ibig, be. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Kung ako lang, na-jombag na kita, baka sakaling matauhan ka. Ay, ano bang pinakain niya sa'yo at hindi mo yan maiwan, ha? Ipatawas na kaya kita? Ikaw naman, normal sa nagsasama ang hindi pagkakaintindihan. Sadyang mali lang siya ng paraan ng pakikipag-usap. Hindi usap yan. Sumusobra na talaga yung asawa mo. Ano bang hinihintay mo kasi? Ang kunin na lang ang mga labi mo? Dahil sa kabubugbog niya? Hindi niya maisip ang ginagawa niyang mali sa'yo. Hindi ko alam paano ka nakakatiis sa ganyan. Nangako naman na siyang hindi niya ako sasaktan. Saka matanda na ako. Si Oliver na lang ang tatanggap na lalaki sa akin. Mahirap tumandang dalaga. O saan mo naman nakuha yan? Maganda ka, masipag, masarap magluto, maasikaso. Walang lalaki ang aayaw sa'yo. Kaya ba hindi mo maiwan ang lalaking yan? Huwag mong maliitin ang sarili mo, Mars. Tama naman si Oliver. Baka kaya nga wala pa kaming anak hanggang ngayon kasi matanda na ako. Saka mahihirapan na ako mag-anak. Alam kong utu-utu ka pero hindi ko alam na tanga ka na rin pala. Bakit ka naniniwala dyan sa lokong yun? Sinasabi niya yun sa'yo para hindi mo siya mahiwalayan. Tinatakot ka niya. Ano ngayon kung hindi ka makahanap ng lalaki agad? Kaysa parehas kayo ng anak mong pagmaltratuhan niya, no? Yung kuya mo nga, hindi naman niya anak yung tinuturing niyang anak ngayon. Pero iba kapag dugo mo. Hindi naman hinangad ni kuya ang mag-asawa eh.
Babae ako. Kailangan ko ng tutulong sa akin. Baliw ka! Kaya ka naaabuso dahil sa pag-iisip mo. Malaman lang yan ng kuya mo, hindi ko alam kung anong magagawa niya dun sa hinayupak mong asawa. Huwag mo sabihin sa kuya ko. Hayaan mo solusyonan muna namin. Nangako naman siya sa akin. Bigyan mo muna siya ng pagkakataong magbago. Ilang pagkakataon ba ang gusto mong ibigay sa kanya? Aba, maawa ka naman sa sarili mo. Puro pasanay ang katawan mo. Lamog na yung sarili mo. Daig mo pang karne. Bakit ba kasi bilis-bilis mong maniwala sa mga pangako niya? Hindi ka naman uto-uto. Ay, teka, nga pala. Kaya ka nga niya nakuha. Dahil ang bilis mong paniwalain, lokohin. Di ba masyado ka kasing uto-uto. Isa na lang. Matapos ang ilang linggo, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Paula. Naging masaya na rin si Paula. At noong isang beses na lumabas sila ng kaibigan at nagpunta ng mall, bumili sila ng makeup. Nung umuwi na sila, sakto na wala pa si Oliver kaya sinubukan muna nilang gamitin ang mga pinamili nila. Yan! Para naman matakpan yung nangingiti mong pasa, di ba? Bagay sa'yo tong ganito. Kitang-kita yung ganda mo. Nanguuto ka naman, pero mabuti ng ganito. Hindi na nila mapapansing may mali sa mukha ko. Mabuti pa sa katawan, madaling takpan. Anong mabuti ka dyan? Mas mabuti kung hindi ka niya sinasaktan. Hindi naman na raw niya uulitin. Kapag inulit niya pa, sa inyo na ako makikitira. Ay, siguraduhin mo yan, ha? Habang inaayos ni Meredith ang buhok ni Paula, sakto namang dumating si Oliver. Try mo nga yan nasa mukha mo. Daig mo pa ang pokpok. Hindi ba bagay sa akin? Sabi ng mga tao, maganda naman ang kulay. Ganyan ka lalabas? Para ano? Kumuha ng atensyon ng mga lalaki? Ano ba sinasabi mo? Aminin mo na, maganda lang talaga ang kaibigan ko. Masyado ka lang kinain ng pagka-insecure mo. Pwede ba? May make-up man o wala, kung gustong manlalaki ni Paula, mabilis na lang maghagawa yun. Kung tutuusin nga, madali ka lang niyang mapalitan, no? Pinagpala masyado si Paula, hindi niya kailangan ng kahit na ano. Itong malandi mo bang kaibigan na nag-udyok sa'yo maganyan? Matanda ka na para magpaganda. Ayoko malalamang lalabas ka na nakaganyan. Anong gusto mo, humarap ako ng pasapasa ang muka? Hindi naman halata na naglagay ako Pangtapa lang ang gamit ko. Hindi mo kailangan mag-alala. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako papayag na maglagay ka ng ganyan kapag lalabas dito sa bahay. Kung maglalagay ka ng kolorete, huwag ka nang lumabas. Malinaw ba yon? Diktador ka naman masyado dyan. Ano bang problema mo sa makeup ni Paula? Bagay naman sa kanya. Sabihin mo, natatakot kang matauhan si Paula at iwan ka. Sa ganda ng kaibigan ko, maraming lalaki magkakagusto sa kanya na di hamak namang mas mapera, mas gwapo at mas bata kesa sa'yo. Ang hilig mo makisawsaw sa usapan namin mag-asawa. Walang ibang lalaki masigit sa akin dahil lahat ng kaya nilang ibigay, kaya ko rin. Sapat na ako para kay Paula at hindi mo mababago yun. Ibibigay mo? Ang alin? Pasa at sugat? Tingin mo yun ang gusto ni Paula? Kailangan niya yung lalaking kaya siyang respetuhin, hindi yung sasaktan siya, yung kayang gawin lahat ng hindi mo kaya. Hindi yung katulad mong puro pera ang bukang bibig, wala ka rin namang silbi. Anong sinabi mo? Tama na! Ito ba yung pinagmamalaki mong kaibigan? Mabuti ba yan para sa'yo? Ang turuan ka ng ganyan? Itutulad ka pa niya sa sarili niya. Hindi makontento sa isang lalaki parang mga kuya niyang bayot. Kahihiyan sa kalalakihan. Mga uhaw sa kapwa lalaki. Aba, kung usapang kalalakihan lang din pala, hindi ka dapat nakikisawsaw. Dahil wala kang ibubuga sa kuya ko. Sa liit ng ari mo, nagyayabang ka? Oo, gusto nila ng lalaki. Kasi takot silang manakit ng babae, hindi katulad mo. Naghahanap pa ng dahilan para manakit. Etong makeup ang ikinagagalit mo? Baka naman naiinggit ka lang talaga at gusto mo ring gamitin. Huwag mo kong ibilang sa kauri mo. Huwag mong turuan ng misis kung maging tulad mong haliparot. Alam mo mabuti na lang hindi pa nagsasawa ang asawa mo sa kaingayan mo. Daig mo pa ang mga matanda dyan sa kalye. Ano ba? Sa sobrang takot mong tumandang dalaga itong ganitong klaseng lalaki ang pinatos mo? Talaga ba, Paula? Ay, o ano ngayon kung wala kang asawa?
Kung ganyan lang din naman ang lalaking makikita mo, mas mabuti pang huwag ka na lang mag-asawa. Andito naman ako. Maluwag ang bahay ko. Pwede ka dun. Para ano? Maging dalawa ang misis ng asawa mo? Hindi ka ba natatakot na maagawan ni Paula? Hindi kasi madumi ang utak ko at lalong may tiwala ako sa asawa ko, hindi tulad mo. Tama na. Umuwi ka na, Meredith. Ayoko ng gulo. Sige na. Para matigil na ang gulo ng dalawa, agad na kinuha ni Paula ang gamit ng kaibigan at hinila na ito palabas ng bahay. Hinatid niya hanggang sa sakayan. Sana hindi mo na pinatulan si Oliver. Wala ba yung pasok? Di ba panggabi siya? Basta wag mo na siyang papatulan. Baka masaktan ka rin niya. Ay sabukan niya. Bakit ko siya kakatakutan? Hindi ko naman kasi maintindihan bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Alam mo naman kung bakit. Paano na lang kayo magkakasundo niyan? Sino ba nagsabing gusto ko siyang makasundo? Matagal ko lang hindi gusto yung asawa mong yan, no? Matagal na nga kitang pinapalayo sa kanya tapos gusto mo maging best friend ko pa yung asawa mo. Hello? Tingin mo, kung gusto ko pa siyang makita, sasabihin ko ba lahat ng sinasabi ko kanina? Tumigil na lang ang usapan nilang dalawa nung may dumating ng sasakyan. Pag-uwi ni Paula, naabutan niya ang asawa na galit. Ayoko na makikitang kasama mo yung kaibigan mong yun Nagkakaliwanagan ba tayo? Matalik kong kaibigan yun. Bago naging tayo, kaibigan ko na siya. Lahat na ng tao palayuin mo sa akin pero hindi ko lalayuan si Meredith. Dahil sa babaeng yun, sinusuway mo na ako? Hindi ka na ba marunong makinig sa akin ngayon, ha? Oliver, nasasaktan ako. Nangako ka sa akin, di ba? Kung nakikinig ka lang sana sa akin, hindi ka naman masasaktan Alam mo yan. Ilang araw nang maayos ang pagsasama natin. Isasakripisyo mo lahat ng pinagsamahan natin dahil lang ba sa kaibigan mo? Hindi ko na siya papupuntahin dito kung yan ang gusto mo. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Ayoko na malalamang nakikipagkita ka dyan. Ilang araw na hindi nag-usap ang magkaibigan. Pabalik-balik naman ang lagnat ni Paula pero patuloy siyang nagtrabaho. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nahimatay. Mabuti na lang ay nasalo siya ng isang katrabaho at agad na tinawagan ang kanyang kaibigan. Ayos na bang pakiramdam mo? Nainitan ka raw? Nahihilo lang talaga ako. Ay, kung hindi ka pa nagising, nako, itatakbo ka na sana namin sa ospital. Ano bang nararamdaman mo? Wala ka namang lagnat. Sinaktan ka na naman ba nung aspiring boxer mong asawa? Wala, hindi. Siguro, pagod lang talaga ako. Ilang araw na akong ganito Sigurado kang ayos ka lang? Bakit kaya hindi ka magpatingin sa doktor para makasigurado tayo? Sayang sa pera. Alam mo naman nagtitipid ako. Ayoko naman mag-absent. Sayang ang sahod. Ay, ewan ko ba sa'yo? Ano? Ganyan na lang yan? Kung pera lang ang inaalala mo, andito naman ako. Tara, kahit sa klinik lang Baka naman high blood ka na, hindi mo pa alam. Dahil sa pagpupumilit ni Meredith, walang nagawa si Paula kundi ang sumama sa kaibigan. Matapos ang check-up, nalaman nilang nagdadalang tao si Paula na labis niyang ikinatuwa. Nag-alala naman ang kanyang kaibigan matapos itong malaman. Kaya isinumbong na nito sa kuya ni Paula ang pambubugbog ni Oliver. Sa galit ng kuya ni Paula ay lumuwas ito para sunduin siya. Pero mapilit si Paula at ayaw hiwalayan ang kinakasama. Dahil mapilit si Paula, walang nagawa ang kanyang kapatid kaya bumalik na lang ulit ito ng probinsya. Matatag ang paniniwala ni Paula na magiging maayos ang samahan nila ng kanyang asawa. Lalo na kung maalalaman itong nagdadalang tao siya. Natatakot kang sabihin dyan sa asawa mo na buntis ka? Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Matagal naming hinintay ito. Paula, sasaktan niya lang kayo. Sumama ka na sa kuya mo. Baka magbago si Oliver kapag nalaman niyang magkakaanak na kami. Ito na lang naman ang kulang sa amin Ay, baliw ka na. Ano bang buhay ang gusto mong ibigay sa anak niyo? Ha? Kaya mo bang protektahan ang magiging anak ninyo? Samantalang yung sarili mo nga, hindi mo magawang maipagtanggol.
Umuwi ka na lang nga muna sa kuya mo. Huwag mo na akong pangunahan. Magandang balita na to. Ano pa bang gusto mo? Ngayon pa ba ako makikipaghiwalay? Paano kami mabubuhay ng anak ko? Hindi ko siya pwedeng palakihing walang tatay. Hindi ba sinabi naman ng kuya mong andyan siya para sa'yo? O ano pa bang iniisip mo? Buhay ko to. Bakit niyo ba ako pinangungunahan? Akala ko ba kaibigan kita? Hindi ba dapat suportahan mo ako sa desisyon ko? Ay, kung hindi lang kita kaibigan, hayaan kita dyan sa desisyon mo. Kaso mahalaga ka sa akin. Nag-aalala lang ako sa kapakanan mo at ng anak mo. Magiging mahirap bang intindihin yun? Susuportahan kita, pero hindi pati sa katangahan. Ano, magpapakamatay kayo mag-ina dahil dyan sa pagmamahal mo? Kaya mo namang mabuhay ng walang lalaki. Ano bang ikinakatakot mo? Hindi mo ko maiintindihan dahil masaya kayo mag-asawa at may mga anak na kayo. Masaya ka nga ba talaga sa kanya? Hindi naman, di ba? Masaya ka lang dahil pagtapos na siyang saktan ka, pagtapos ng bawat away ninyo, sinusuyo ka niya. O tapos ano, babalik na naman siya sa pag-uugali niya. Mars, hindi ka ba nagsasawa? Bakit? Hindi ba kayo nagtatalo ng asawa mo? Magkaibang usapan naman ito. Dinadamay mo kami na malayong-malayo sa inyo. Ito ba talaga ang gusto mo maging dahilan para magkagalit tayo? Kayo nga ng asawa mo, hindi ko nga pinakikialaman. Ano bang gusto mong gawin ko? Ay, wala akong masamang ibig sabihin ha. Gusto ko lang maging maayos kayo na magiging anak mo. Masama ba yun? Tama na, ayoko ng pag-usapan to. Ayoko ma-stress. Hindi ba sinabi ng doktor na maselan daw ang pagbubuntis ko? Ayoko ng gulo. Bigyan mo ko ng katahimikan kahit ikaw na lang bilang kaibigan ko ang magbigay sa akin nun. Alam kong ikaw din ang tumawag kay kuya. Pero iniintindi ko yon dahil para sa ikabubuti ko lang ang gusto mo. Intindihin mo rin sana ako. Ayoko lumaki ng takot o walang ama ang magiging anak ko. Ang importante, may kasama na ako. Kinabukasan, maagang lumabas si Paula para mamili ng ipangsasahog niya sa kanyang niluluto. Sa tuwa ay hindi niya napigilang ibalita sa matandang kapitbahay ang kanyang pagbubuntis. Sinasabi pa niyang balak niyang sorpresahin ang kanyang asawa at siguradong matutuwa yon kapag nalaman niya. Ang binatilyong kapitbahay pa nilang nakatambay doon ay nagbiro pa na gusto nitong maging ninong ng kanyang anak. Kung maaari, imbitahan siya sa binyag para makakain ito ng kanyang luto. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Oliver na nakikipagtawanan si Paula sa ibang lalaki na siyang sobrang ikinagalit nito. Sa galit ay hinila niya ang buhok ni Paula habang ang ibang taong naroon ay inaawat siya. Kahit ang binatilyo ay humarang para sana kausapin siya, pero sinigawan niya lang ito. Huwag kang makialam dito kung ayaw mo masaktan. Ano ba, Oliver? Nakakahiya. Lasing ka na naman ba? Kinakaladkad ni Oliver si Paula pauwi sa kanilang bahay. Habang patuloy sa pagpalag si Paula, napilit inaalis ang kanyang buhok sa mahigpit na pagkakahawak ng asawa. Pagdating sa loob ng bahay, itinulak ni Paula si Oliver. Ano ba, Oliver? Nasasaktan nga ako. Ano bang problema mo? Malandi kang babae ka? Masyado kang haliparot. Ganun ka nalang baka uhaw sa atensyon at kahit mga binatilyo ngayon nilalandi mo? Ano bang sinasabi mo? Nakikipag-usap lang ako. Wala kaming ginagawang masama. Pati ba naman yun pagseselosan mo pa? Bata lang yun. Nag-uusap o nakikipaglandian? Kating-kati ka na ba sa lalaki at kung sino-sino na lang ang nilalandi mo? Kahit bata, hindi mo pinatawad? Mahiya ka naman sa mga sinasabi mo. Ang dumi-dumi ng utak mo. Wala ko ipinakikitang kahit anong mali siya sa kahit kanino para pag-isipan mo ako ng ganyan. Wala ba talaga? Oo, wala kang pwedeng irason dahil mulat-mula. Wala ako naging ibang lalaki, puwera sa'yo. Pinalayo mo ako sa mga kaibigan kong lalaki. Lumayo ako dahil ayoko mapaaway ka. Ano pa bang gusto mo? Kaya sa ibang lalaki ka na lang nakikipagharutan, ganun ba? Huwag mo akong gawin tanga, hindi ako bulag. Sinusubukan mo ba talaga ako? Lumayo ka sa mga kaibigan mong lalaki kaya ibang lalaki naman? Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Mali ba ako? Kaya nga siguro natututo kang maglagay ng kolorete sa mukha dahil may pinagpapagandahan ka.
Ito ba ang ikinagagalit mo? Itong makeup na sinasabi mo? Binibili ko to para takpan ng mga pasa sa mukha kung galing sa'yo. Kasama ba sa pagtakip mo ng pasamo itong mapula mong labi? Sinong niloloko mo? Wala akong ibang lalaki. Itong lipstick? Wala lang to. Please naman, huwag na tayo mag-away. At saan ka pupunta? Magluluto na ako para makapasok sa trabaho. Hindi ka lalabas ng bahay na to. Dito ka lang! Hindi pwede. Kailangan kong pumasok. Anong gusto mong gawin ko rito? Tumunga nga? Ano na lang ang kakainin natin? Hindi ba kasasahod ko lang noong nakaraang linggo? Binigyan kita ng 5,000. Saan mo na naman dinala yon? Pambayad lang ng upa natin, ubos na yon. Hinahanapan mo ko lagi ng pera. Kung gusto mo, ikaw ang maghawak niyan at mag-budget. Responsibilidad mo yan bilang misis ko. Ang sabihin mo, ginastos mo dyan sa pagpapaganda mo para sa panlalalaki mo. Pinamumukha mo sa akin hindi kita kayang buhayin, ha? Ganun ba? Wala akong sinasabi. Kailangan ko lang talaga umalis. Hayaan mo na akong pumasok. Uuwi rin naman ako mamaya. Tatakasan mo ko? At saan mo balak magtago? Sa lalaki mo? Wala nga akong lalaki. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ilang beses ba nating pag-uusapan to? Kailangan ko magtrabaho. Kung hindi, wala tayong kakainin. Yung pera natin, ubos na dyan sa mga bisyo mo. San mo ko papahanapin ng lalaki kung lahat ng kilos ko bantay sarado mo? Samantalang ikaw, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Yung perang sinasabi mo, pang-alak mo palang ubos na. Tarantado kang babae ka? Sa akin mo pa isisisi ang lahat? Ewan ko kung hindi ka magtanda. Sinampal ni Oliver ang asawa na sa lakas ay tumama sa lamesa. Matapos noon ay walang humpay niyang pinagsisipa. Pinapakain kita. Tama na! Ibabalik mo sa akin. Tama na, Oliver! Ang halipar ka! Ang lanti mo! Sinipa pang muli ni Oliver ang asawa bago siya lumabas ng bahay at kinandado ito sa loob. Hindi ka lalabas ng pamamahay na to. Oliver! Oliver! Iniwan ni Oliver na namimilipit sa sakit ang asawa. Nagmamakaawa pa siya sa mga tao na nakakarinig sa kanya. Lalo na at nagdurugo na siya ng sobra at humihilab na rin ang kanyang tiyan. Dahil takot ang mga tao na makialam sa away nila, ang tinawagan na lang ni Paula ay ang kaibigan na nasa trabaho nung mga sandaling yon. Oh, napatawag ka. Tulungan mo ko! Maraming dugo! Anong sinabi mo? Nasaan ka? Tulungan mo ko! Hinahon ka. Papunta na ako. Nasa bahay ka pa rin ba? Oo, puntahan mo na ako. Bilisan mo. Ang anak ko. Ang alam lang ni Paula ay nanghihina na siya dahil sa dami ng dugo. Hindi na rin niya masyadong maintindihan ang sinabi ng kanyang kaibigan mula sa kabilang linya. Ilang sandali pa, nawala na rin siya ng malay. Nagising na lang siya nung nasa ospital na siya. Kumusta na ang anak ko? Bakit hindi ka sumasagot? Ang baby ko. Wala na ang baby mo. Hindi yan totoo, di ba? Anak ko. Anak ko. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi matanggap ni Paula ang nangyari, kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Ayaw niyang maniwala na wala na talaga ang kanyang anak. Noong kahit paano ay natigil siya sa pag-iyak, doon lang siya kinausap ng kaibigan. Ano ba kasing nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi ba sinabi na sa'yo ng doktor na mahina ang kapit ng bata? Ano ba nangyayari sa asawa mo? Tawagan mo si kuya. Kunin niya na ako. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Hindi ko na kaya ang ginagawa ni Oliver. Ayoko na. Hindi ka naman pwedeng basta umalis. Alam mong hindi ka niya bibitawan kaagad. Wala na akong pakialam.
tawagan mo na ang kuya ko. Sige. Palubog na ang araw nang dumating si Oliver sa ospital. Pagkakita sa kanya ni Meredith, agad niya itong sinampal. Nakaamba na si Oliver nang harangan siya ng asawa ni Meredith. Umalis kayo dyan. Nasa na misis ko? Mrs.? Nasaan ka nung kailangan ka ni Paula, ha? Anong klaseng lalaki ka? Ikinulong mo ang kaibigan ko sa bahay ninyo. Hindi mo malang naisip si Paula. Dahil sa'yo nawala ang anak ninyo. Anak? Ano sinasabi mo? Buntis si Paula. O tapos ano ginawa mo? Ikaw ang may kagagawa ng pasa niya, hindi ba? Ano bang akala mo sa kaibigan ko? Sandbag? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam na buntis siya kaya nagawa mong saktan siya? Tarantado ka ba? Kung hindi yan nagdadalang tao, pwede mo lang saktan? Yun ba? Ha? Yun ang katwiran mo? Gusto kong kausapin si Paula. Tumabi kayo. Hindi ba matagal nyo lang gusto magkaanak? Oh, ikaw rin ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak ninyo. Siguro, para na rin sa ikabubuti ng lahat to. Hindi ka pwede maging tatay. Baka saktan mo lang din kasi ang magiging anak ninyo. Hinahawi lang ni Oliver si Meredith. Saka siya nagpunta sa pwesto ng asawa. Nakita niya roon si Paula na nakatulala lang. Nakatingin ito sa kanya na walang kahit na anong emosyon. Walang galit, walang lungkot, kundi blanko lang. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Kausapin mo naman ako. Pasensya na talaga, hindi ko alam eh. Kung alam ko lang, hindi ko yung gagawin. Kinain lang ako ng selos, hindi ko talaga sinasadya. Hindi mo sinasadya? Alam mo ba kung gaano katagal yung hinintay ni Paula? Alam mo bang hirap na magkaanak ulit si Paula dahil sa edad niya? O tapos panay pa ang pagbibigay mo ng stress sa kanya? Ngayon, pati anak ninyo, pinatay mo na. Patawad, yun na yun? Huwag kang makialam. Ikaw ang huwag makialam. Tarantado ka. Pinagtitimpian lang kita dahil kay Paula. Pero sumusobra ka na talaga. Ilang beses ka bang pagtatakpan ng kaibigan ko? Tigilan mo na si Paula. Hindi ka na niya babalikan. Tumigil ka na nga sa kasusulsul mo sa asawa ko. Kailangan niya ako sa buhay niya. Kailangan niya ng lalaki magtatanggol sa kanya. Magtatanggol? Magtatanggol kanino? Eh ikaw nga yung mismong pinakapanganib sa buhay niya eh. Sa'yo siya delikado. Abusado ka. Hindi niya kailangan ng lalaki kung ang lalaki namang mapupunta sa kanya tulad mo lang. Sinabi nang tumigil ka na. Oh, ano? Sige, kapag sinaktan mo ako, may paglalagyan ka. Mga kuya mo nga sabik sa lalaki. Tapos sasabihin mo hindi ako kailangan ng asawa ko. Ikaw, hindi ka ba masaya sa asawa mo? Kaya gusto mong masira kami ng asawa ko? Hindi ka ba kontentong parehas kayong masaya? Masaya? Masaya ba siya ngayong nakahiga dito sa ospital? Kahit anong sabihin mo, asawa ko siya. May karapatan ako sa kanya. Talaga bang kaibigan ka niya? Mas gugustuhin mo mag-isa at malungkot ang asawa ko kesa ang may kasamang nagmamalasakit sa kanya? Hindi ka ba naawa sa kaibigan mo? Ako lang ang kasama niya rito. Saan mo siya gusto magpunta? Ang galing mo magpaikot ng tao. Ganyan mo ba paikutin ang kaibigan ko kaya hindi ka niya maiwan-iwan? Ang galing mong baliktarin na nangyayari Hindi bagay sa'yo maging guhardya. Dapat nagpolitiko ka. Baka sakaling marami kang maloko. Bumalik ka na nga sa inyo kesa nakikisali ka pa sa amin. Ano bang problema mo? Bumalik ka sa pamilya mong mga bakla. Baka nga kaya ganyan ka mag-isip dahil bakla ka rin. Nagkataon lang na napikot mo yung asawa mo para pakasalan ka. Mas malambot pa ang mga kuya mo sa iyong kumilos Nakakadiri kayo. Ay mas nakakadiri ka. Hello? Kahit baklang mga kuya ko, mas lalaki pa silang umasal kesa sa'yo. Mas lalaki pa silang magtrato ng babae kesa sa'yo. Ano? Pinagmamalaki mo yung katawan mo? O yung ari mong pinaglihis sa labuyo? Lalaki ka lang sa tikas ng katawan pero sa pag-iisip, walang-wala ka sa mga kuya ko na ni minsan hindi ako pinagambaan. Bakit hindi mo kaya sila tularan, no? Aralin mo naman kahit papaano magandang asal. Hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasasabi mo? Gusto mong tularan ko ang mga kuya mong walang ibang ginawa kundi ang ipangalanda ka ng pagkabakla nila? Yung pamilya mo, punong-puno ng kamalasan dahil itinatakwil na ng mga tao. Mga makasalanan kay sa Diyos. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kung may dapat mapunta sa impyerno, ikaw yun. Mas maayos pa sila magtrato ng tao kaysa sa mga tulad mong lalaki. Kung lahat ng lalaking nandito sa mundo katulad mo, matagal na tayo sunog sa impyerno.
Hindi ko na problema kung lumaki ka dyan sa mga kuya mong salot sa lipunan. Mga walang alam gawin kundi ang turuan ng ibang tao na maging katulad mo at umastang kaya na nila ang lahat ng bagay. Tingin mo ba kaya mo talagang tumayo sa sarili mong paa kung wala kang lalaki sa buhay mo? Masyado ka nasanay kung paano ka tratuhin ng mga kuya mo. Kaya akala mo lahat ng lalaki ganun na rin. Nagmamarunong ka masyado pero uhaw ka naman sa lalaki. Tumigil ka na! Umalis ka na, Oliver! Ayoko makita yung pagmumukha mo. Hindi ko alam. Ilang beses ko ba kailangan patawarin ka? Kung alam ko lang na ganito lang ang mangyayari, sumama na sana ako sa kuya ko nung sinabi niyang iuwi niya ako. Wala ka ng pag-asa. Kung kailangan mo ng oras, ibibigay ko sa'yo. Basta balikan mo lang ako. Hihintayin kita. Ayoko na, Oliver. Pagod na ako sa'yo. Sa atin. Nangako ka sa aking hindi mo na ako sasaktan. Nung una pinagbigyan kita kasi pinakita mo namang kaya mong magbago. Pero tumagal lang yun ng ilang buwan. Bumalik ka na naman sa pag-iinom mo. Hindi mo ko pwedeng sisihin. Yun lang ang pampalipas ko ng oras eh. Alam mo namang yun lang ang pampatanggal ko ng pagod sa trabaho ko. Umiiwas ako sa lahat para lang hindi ka na magalit. Hindi kita pinipilit sa mga bagay na hindi mo gusto. Huwag mo akong paikutin. Kapag lasing ka, lahat ng sinasabi mong yan kinakain mo rin. Ilang beses akong nakikiusap sa'yo na ayoko makipagtalik sa'yo pero imbis na pakinggan mo ko, sinasaktan mo ko, makuha mo lang ang gusto mo. Responsibilidad mo yon bilang asawa ko. Ay, wow! Wala akong masabi. Grabe! Huwag kang makinig sa kanila. Gusto lang nilang makita magkasira tayo. Hindi ba't alam mo naman kung gaano kita kamahal? Nararamdaman mo na mamahalaga ka sa akin eh. May mga panahon lang na wala ako sa sarili dahil sa pagod. Pero hindi ako yun. Maniwala ka sa akin. 3 taon na tayo nagsasama. 5 taon na tayo magkakilala. Alam mo kung paano ako kumilos at magsalita. Lahat ng gusto mo binibigay ko. Lahat ng meron ako binibigay ko sa'yo. Hindi kita pinagdadamutan, alam mo yan. Pagpahingahin niyo muna ako. Gusto ko ng katahimikan. Umalis ka na. Basta huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko. Babalik ako. Babalikan kita. Pag-alis ni Oliver, nakaupo lang si Paula at malalim ang iniisip. Takot man siyang maging mag-isa sa buhay, nagdesisyon siyang magpasundo sa kanyang kuya para umuwi ng probinsya nila. Kinabukasan, maagang dumating ang kuya niya na nanggagalaiti sa nangyari sa kanya. Gusto pa sana nitong sugurin si Oliver para bugbugin, pero si Paula na lang mismo ang umahwat sa kanya. Matapos ang halos 1 linggo niyang pananatili sa ospital, lumabas na siya pero kailangan pa niya ng ilan pang buwan bago tuluyang gumaling. Ang kuya niya ang sumagot ng gastusin sa ospital. Bago sila makabiyahe papuntang probinsya, kailangan munang kahit paano ay gumaling si Paula. Dahil baka raw matagtag siya sa haba ng biyahe. Kaya nagmagandang loob si Meredith na dun muna sa bahay nila tumuloy ang magkapatid. Ilang araw lang din, bumalik si Paula sa bahay nila para kunin ang kanyang mga gamit. Naabutan pa nila si Oliver na sa sahig nakahiga at lasing na lasing. Nung makita niya si Paula, hinawakan niya ito sa kamay na agad din itong inalis. Babalik ka na ba? Handa na ako magbago. Balikan mo lang ako. Hayaan mo na ako. Hindi mo ko pwedeng iwan. Pagtapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng sinakripisyo ko para sa'yo, paano na lang ako? Hindi mo man lang ako inisip? Anong klaseng tao ka? Ganyan ka na baka walang puso? Maawa ka naman sa akin. At ano? Sa kaibigan ko, hindi ka maawa? Gusto mo siya magpakaalila sa'yo? Huwag kayong makialam sa amin ng misis ko. Wala kang pinanghahawakan sa akin, Oliver. Hindi tayo kasal. Wala kang karapatang pigilan ako. Ayaw kitang pakasalan kahit saang simbahan pa yan. Huwag mo lang akong iwan. Sana, iniisip mong gawin yan bago kayo nagsama. Umpisa pa lang, wala ka naman na talagang balak pakasalan ng kaibigan ko. Makasarili ka. Alam mong hindi ka niya iiwan at hawak mo siya sa lieg, kaya sinamantala mong pagiging utu-utu niya.
O ngayon, malaya ka na. Kung gusto mong umalis ng bansa, well, umalis ka. Wala ka nang maidadahilan at lalong wala ka nang masisising ibang tao. Hindi ko na kayang makasama ka pa. Pagod na ako. Tingin mo ba kapag umalis kami babalikan ka pa? Tandaan mo, kapag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Mas maganda. Matanda ka na, Paula. Tingin mo ba may lalaki pa magkakagusto sa'yo? Ako na lang ang tanging lalaki nagtitiis sa'yo. Maraming batang babae dyan. Wala ka ng puwang sa ibang lalaki. Bulag na lang at desperado ang papatol sa'yo. Bago pa man ako nagdesisyong hiwalayan ka, naisip ko na yan. At kontento na ako sa buhay ko. Lalo kung hindi ikaw ang kasama ko. Kahit anong pagmamakaawa ni Oliver, hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Paula. Nasa terminal na sila nung sinabi ni Paula na hindi muna sila sasama pabalik ng probinsya. Gusto niyang patapusin na muna ang taon na mangyayari ilang linggo na lang. Kaya ang sabi ni Meredith, doon na lang muna siya tumira sa kanila. Hinihikayat din niya ito na kasuhan ng kanyang dating kinakasama. Hindi na tumanggi si Paula dahil yun din naman ang naiisip niya. Pero mukhang hindi rin magpapatalo si Oliver. Pati ba namang pribadong nangyayari sa atin gusto mong ipagkalat sa lahat? Ganyan ka ba kauhaw sa pera? Sinusulsulan ka ba niyang kaibigan mo? Kasi kung ikaw lang, hindi ka makakaisip ng ganito. Gaano ba kalaking pera ang kailangan mo? Sana sinabi mo na lang kaysa pinalaki mo pa ng ganito. Nakakahiya ka. Sinira mo pa ang pangalan ko. Kaya palang lakas ng loob mo makipag-iwalay sa akin dahil may plano kang ganito. Wala kang konsensya. Ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Dapat lang pagbayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Daig mo pang walang pinag-aralan. Akala mo siguro dahil walang pinag-aralan namang tao kakayanin mo na lang. Ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi namin kailangan ng pera mo. Kaya mabulok ka sa bilangguan. Pera lang naman ang kailangan nyo eh. Isang sabi ko lang sa mga ate ko, mababayaran ko kayo. Hindi nyo na kailangan palakihin pa. Isettle na natin ngayon. Pahabain nyo lang ang proseso eh. Alam kong wala kang mahanap na ibang lalaki kaya ito ang paraan mo para makuha ang atensyon ko. May balik sa'yong lahat ng ginagawa mo, ha? Hindi na sila nakipagtalo pa dahil mukhang may ibang plano ang kuya ni Paula. Nung bumalik ulit ito ng probinsya, sinabi niya sa kapatid na parating na ang tamang parusa para kay Oliver. Kung hindi raw nila ito makukuha sa batas ng tao, may ibang batas na sisingil sa mga pinaggagawa ni Oliver. Hindi yun maunawaan ni Paula, pero sinabi niya na naniniwala siyang may kaparusahan nga ang ginagawa ng mga taong masasama. Hanggang sa isang araw, habang nasa butika si Meredith, nakita niya si Oliver na nagmamadaling bumili. Ang daming pasaan nito sa katawan. Hindi mapakali dahil ang daming sugat. Ay, ilang linggo pa lang, ganyan ang itsura mo. Ganyan ba maraming pera? Daig mo pang nanlili mo sa itsura mo? Ganyan ba kapag iniwan ng asawa? Yan ba ang pinagmamalaki mo? Manahimik ka nga dyan. Grabe naman to. Lintik, ang sakit. Oh, anong masama sa sinabi ko? Nagdurusa ka ngayon dahil wala na ang kaibigan ko sa tabi mo. Ano, kinarma ka na ba, boy? Nasaan na ba yung binili ko? Asa na? Ang sakit! Bilisan mo naman! Nasasaktan na yung tao eh. Hindi mo katulong ang mga tao rito, ha? Nasasaktan na nga ako, di ba? Aray ko. Hindi ko alam kung makati ba tong nasa balat ko. Masakit na parang nalalapnos. Puisit naman talaga. Mas mabuti bang tanggalin ko na lang tong balat ko eh. Dapat pati mukha mo, tanggalin mo na rin. Ang kapal din kasi niyan eh. Walang tigil na kinakamot ni Oliver ang kanyang balat. Hindi niya talaga mapigilan kahit na sumisigaw na rin siya sa sakit. Nagdurugo na ang kanyang balat. Pero kahit napatigilin siya ay hindi niya pa rin ginagawa. Napapangiwi na lang si Meredith at natatakot na rin ang ibang tao sa paligid nila. Iniisip nga na nasisiraan na ng bait si Oliver dahil sinasaktan ang kanyang sarili. Binigyan na lang siya ng pamahid na gamot para daw kahit na paano ay mawala ang pangangati at pinagsabihan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nung umuwi na si Meredith, agad niyang ibinalita sa kaibigan ang nakita niya.
Kita ko ang ex mo sa butika. Ano naman? Kaiba yung itsura niya. As in, nakakatakot na nakakadiri. Basta, hirap ipaliwanag. Alam mo yung katawan niya panay pasa, nangingitim pa yung iba, tapos sugat-sugat. Nagdudugo pa nga yung ibang bagong kamot niya. Yung bandang bibig niya, daming bukol-bukol. Basta ganun. Para siyang pinarusahan. Nakulam na ata ang hayop na yon. Baka naman tigyawat. Tigyawat? Ang tandaan lang niya para magkaroon ng tigyawat ha? Hindi tigyawat yun. Mukha ngang nagnanana eh. Baka naman balikan mo siya ha dahil sa sinasabi ko. Mamaya dyan, awang-awa ka naman sa kanya. Ginusto niya yon. Kung ano mang nangyayari sa kanya, kasalanan niya yon. Ay siguraduhin mo lang yung sinasabi mo. Dahil mamaya kapag nagbakaawa ulit sa'yo yung lalaking yon, patawarin mo na kagad. Hindi ako ganun kabaliw sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi kaya dahil sa alak kaya siya nagkakaganon? Eh baka nga, pero parang hindi naman siguro ganun kagrabe. Para pa siyang wala sa sarili, panay lang ang kamot ginagawa. Dati kapag nakakausap mo, laging galit. Well, hanggang ngayon naman, kaso lang, may kakaiba lang talaga. Basta. O tapos hindi pa siya makalakad ng tuwid. Pisil-pisil niyang tagiliran niya eh. Kwento pa nga nung pharmacist na nung una daw, sinasabi pa niyang nakakaramdam siya ng gumagapang sa katawan niya. Kaso ayaw niya magpatingin. Ang lakas niyang gawin lahat ng yun sa'yo, takot naman magpatingin sa doktor. Tapos nagbabalat-balat pa yung balat niya. Hindi naman siguro nakakahawa yun, no? May allergy ba siya? Wala naman. Ano kaya nangyari doon? Ewan, hindi ko rin alam. Pati mata niya, kaiba na ang kulay. Parang alam mo yung bakas yung mga ugat, ganun. Isang araw, habang nakasakay sa jeep papuntang barangay ang magkaibigan, dahil nga may muling pagkikita sila para sa kaso ni Oliver, biglang huminto ang sinasakyan nilang sasakyan dahil sa mga taong nagtatakbuhan. Dinig ang sigawan ng mga tao dahil sa isang holdapan ang nagaganap sa isang remittance center kung saan nagtatrabaho si Oliver. Kitang-kita nilang nakikipagtutukan pa ng baril si Oliver sa dalawang lalaking nakabonet at mukhang wala sa sarili at hindi makatayo ng tuwid. Pagtawid ng mga holdapper papunta sa kanilang sasakyan ay sinundan sila ni Oliver na dahilan para paputukan ito. Sa pag-atras niya, nasagasaan naman siya ng truck na paparating. Nagulungan ng kanyang hita at pumailalim siya. Dinig ang hiyawan ng mga taong nasa paligid at agad namang umalis ang mga di kilalang lalaki habang naiwan sa ilalim ng truck si Oliver. Dahil sa nangyari, hindi na dumiretso pa ang dalawa sa barangay dahil hindi na makakadalo ang kakatagpuin nila. Kinahapunan, tumawag ang kuya ni Paula at nakikibalita kung ano ang nangyari sa pakikipag-usap nila. Sinabi nila ang nangyari kay Oliver, kaya naudlot ang kanilang pakikipag-usap. Halos 1 linggo matapos ang nangyaring aksidente kay Oliver, nakiusap ang mga magulang ni Oliver na puntahan siya ni Paula. Dahil sa awa nito, nagpasama siya sa kaibigan. Nadatnan nila si Oliver na wala ng braso at wala na rin ang isang paa nito na nagulungan ng truck. Si Meredith lang ang humarap kay Oliver habang nasa kabila lang si Paula na ayaw humarap pero gustong makakuha ng balita. Kumusta si Paula? Ayos lang. O ano daw ba sabi sa braso mo? Bakit naman nagkaganyan yan? Wala na daw dumadaloy na dugo sa braso ko matapos maipitan ng ugat at hindi agad maagapan. Napuruhan yata nung nasagasaan ako. Pasabi naman kay Paula, pasensya na siya sa lahat ng inasal ko. Alam niyo bang nandito ako? Huwag ka na mag-alala. Alam na niya. Huwag mo munang isiping magpaawa sa kanya ha. Kasi kung tingin mo iuurong namin ang kaso laban sa'yo, pues tama ka. Hindi para sa'yo, kundi dahil sa nanay mo. Pero huwag kang magkakamaling isipin na pinatawad ka na niya. Manghihingi pa rin kami ng karampatang danyos. Wala na ba talaga siyang natitirang pagmamahal sa akin? Hindi ko pala kayang mawala siya eh. Pwede bang pakiusapan mo siya para sa akin? Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagsisisi na talaga ako. Baka naman kapag ikaw nakipag-usap sa kanya,
maisip niya pang balikan ako. Tingin mo ba tutulungan talaga kita? Bakit mo naman naisip na tutulungan kita kung sakali man? Hello? Nakakalimot ka yatang ako ang unang taong nagsabi kay Paula na layuan ka. Kung idadahilan mo yung nangyayari sa'yo ngayon para balikan ka ni Paula, pues hindi ako papayag. Kung kinakailangan kalagkarin ko palayo sa'yo yung tangang babaeng yon, gagawin ko. Huwag mo na siyang idamay dyan sa karma mo. Nang marinig ang boses ni Meredith, natakot si Paula na baka kung anong gawin ni Oliver, kaya napamadali itong pumasok. Paula, pakinggan mo muna ako. O bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, hintayin mo ako sa labas? Nag-alala kasi ako sa'yo, baka kung anong gawin niya. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Nagbago na ako. Pangako hindi na mauulit ang mga nagawa ko mali. Alam kong hindi kita dapat sinasaktan. Dapat hindi na ako uminom kasi hindi ko naman kayang pigilan ang sarili ko eh. Wala na ako maibibigay na pagkakataon sa'yo. Sana maging aral sa'yo ang lahat ng yan. Karma ko ang lahat ng to, alam ko. Naiintindihan ko. Alam ko naman kaya mong mabuhay nang wala ako pero ako hindi. Nasabi ko lang naman yun dahil takot ako na iwan mo ko eh. Hello? Dahilan ba yon para paikot-ikutin siya at konsensyahin? Hanggang dito na lang talaga tayo. Hindi na kita kayang patawarin. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko ang anak natin. Anak nating pinatay mo. Ang daming sakit na dinanas ko sa'yo. Pinilit tumayo ni Oliver sa kanyang wheelchair para makalapit sa anak kay Paula. Pero hindi niya nagawa. Bumagsak lang siya sa pagkakaupo at namilipit sa sakit. Paula, isa pang pagkakataon. Kahit balikan mo ako ngayon, ibibigay ko pa rin yung pinangako kong pera. Lahat ng ayaw mo hindi ko nagagawin. Pasensya ka na, pero ito na yung huling pagkakataon na magkikita pa tayo. Ayoko na. Tapos na tayo. Buo sa kalooban ni Paula na tumalikod kay Oliver habang naririnig niya itong nagmamakaawa at umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Yun na rin talaga ang huling beses na nagkita silang dalawa. Lumayo na si Paula at noong umuwi siya ng probinsya, doon siya nagkaroon ng bagong asawa na pinakasalan siya at maayos ang pakikitungo sa kanya. Nagkaroon din siya ng 2 anak. Habang wala na siyang ibang naging balita pa kay Oliver, maliban na lang sa pagkuha ng mga magulang nito para dalhin sa ibang bansa. Ang responsibilidad ng isang kabiyak ay ang pahalagahan at igalang ang taong piniling makasama sa buhay, hindi para maging tagasalo ng bawat sampal, suntok o sipa. Hindi sila nariyan upang akuin ang lahat ng galit, sama ng loob at problema natin sa ibang tao, lalo na kapag tayo ay wala sa tamang wisyo. Walang dahilan, hindi alak, hindi pagod at lalong hindi galit na nagbibigay karapatan para manakit ng taong nagmamahal at nananatili sa ating tabi. Kasal man o hindi, kapag pinili ng 2 taong magmahalan na magsama sa iisang bahay, yon ay malinaw na patunay ng tiwala, respeto at pagpapahalaga. Ibig sabihin, pinili nila ang isa't isa sa kabila ng lahat ng kahinaan at pagsubok. Kaya nararapat lamang na suklian ito ng kabutihan, pangunawa at paggalang. Hindi ng pananakit at pang-aabuso. Tandaan, ang pagmamahal na walang respeto ay hindi tunay na pagmamahal. Tandaan mga apo na kahit gaano pa kalalim ang pagmamahal ng isang tao, napapagod din sila kapag naaabuso na. Kayo ba mga apo, may kilala rin ba kayong nagtiis at natauhan sa huli? At ano rin ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento? Naway may aral itong naging hatid sa inyo, lalo na sa usapin ng pagmamahal at pagtitiis. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.